sorry, leadership mo, pwedeng-pwede na magbago yung buhay nyo. No? So, anyway, sige, game tayo, Coach Cheryl. By the way, bago ko pala ibalik kay Coach Cheryl, yung nakita niyo po yung na-witness niyo ngayon, ang tawag po doon leadership. No? Leadership 'yon. Ibig sabihin, nagkaroon ng problem yung link nila SP Cheryl. So, tayo as leaders, no? Na great leaders ng grupo, ng community natin, hindi pwede na yung problema as much as possible is titingnan lang natin. Kaya thank you so much sa mga umassist na core leaders ng sa Ascendius Prime na nagasikaso na nakagawa ng panuportang link para matuloy lang din yung seminar. Although na may paparating ng link kila SP Cheryl, pero nagtawag nito na pagdesisyonan ko na kung may maitutulong kami is mag-intervene kami. So what you saw kanina and the experience natin is pure great leadership, no? So sige, SP Cheryl, game po tayo. Thank you so much, Sir Jackie. So, bago po tayo mag-proceed, no, Sir, sa Q&A po natin. So, kindly tell us your background and saan ba talaga galing si Mentor Jackie Concepcion? Ayun. Sa mga hindi pa po nakakakilala po sa akin, first time po ako nakita, na-invite na ako sa networking nung ilang taon ba ako noon? Na-invite ako sa networking, I think second year college ako. Na-invite ako sa networking, no? Second year college ako. Ang sabi sa akin, sorry, hindi. Nung second year college ako, pag sinabing networking, ang nasa isip ko, pyramiding yan, scam, lokohan. There was a time na forever living ang putok nun eh, no? So, forever living, tapos may ibon na nakadrawing. Kaya ang akala ko noon, ang forever living, parang nagbebenta ng mga ataul, di ba? Kasi forever living, tapos may ibon. So, hindi ako fan ng networking, sa totoo lang. Tapos, ang interpretation ko, kailangan magaling ka magsalita, marami kang kakilala, kailangan na may pera ka na pang-join mo. So basically, hindi ako na-entice sa network marketing. So second year college, invite ako. Third year college, invite ako. Di ako nag-join. Ngayon, nag-iba yung lahat nung 2006 ata, kung di ako nagkakamali. So doon nag-iba yung lahat. 2005 or 2006. May friend ako, no? Ang friend ko andito rin siya sa Ascendra, si FP Elman Pepanyo, no? So, ito yung pinakakwento niyan. Accountancy student po ako dati. Accountancy student ako. Bicol University. Bicol University, pag sinabing Bicol University, dati nang mahirap pumasok sa Bicol. It's a university government school, public school. Ngayon, accountancy student, yun ang isa sa pinakamahirap pasukin sa Bicol University. Kasi ang Bicol University, nung time na yon, grabe siya mag-produce ng high level na mga accountant, no? Mga accountancy graduates. So, accountancy ang first course ko. Tapos, nung first sem ata or nung second sem, nagpa-retention ako, no? Kasi hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-aaral. Parang grabe na yung pag-aaral na ginawa ko nung elementary high school. Tapos sabi ko, pati ba naman college, like yung mga classmates ko, lagi may hawak na libro, lagi nakatutok. Sabi ko, hindi ko nakikita na yung sarili ko na magiging ganun ako. So, to cut a long story short, nag-shift ako ng course entrepreneurship. No? And doon ko nakilala si Elman Tipanyo, si FP Elman. Kasi galing din siya sa social work ata, tapos nag-entrep din siya. So, ang moral ng kwento ko dito guys, minsan may mga bagay na hindi mo pa siya naiintindihan na bakit siya yung nangyayari sa iyo. Pero as long as hindi ka nagpapakabiktima, as long as ang response mo victor, no? Victor ang consciousness mo na hindi yung parang bakit ako na retention, bakit ito nangyayari sa akin, Lord, bakit ito na lang yung nangyayari sa buhay ko? Hindi. Kasi maraming tao, ang hindi siya yumayaman, hindi siya umaasenso kasi ang response niya lagi, negative. Ang response niya, pabiktima.
na hindi mo pa kasi nakikita yung bigger picture na gusto mangyari ni God. Kaso nga lang, dahil sa pabiktima ka nga at ang response mo pangit, no? Ang response mo parang yung ano yan, yung may isang negosyante na nagtayo ng nagtayo ng isang negosyo tapos niloko siya ng mga empleyado niya. So ang response ng negosyanteng to, hindi para sa akin ang pagninegosyo, tawag dito, niloko kasi ako ng mga empleyado ko, so on and so forth. Ngayon, kung victor ka, ang maiisip mo, niloko ako ng mga empleyado ko pero marami akong natutunan. Yung panlulokong yun sa akin, natuto ako doon. So itutuloy ko ang negosyong tulalo kasi one step ahead na ako sa ibang negosyante na sa ganitong industriya na hindi ko nauulitin yung pagkakamaling yun na hindi ko nabantayan yung mga empleyado ko dati. So yung isa, victim consciousness, yung isa, victor consciousness. Same yan ang lahat ng kwento ng mga taong successful, victor. Parang si Joseph, nung bata pa siya, si anak mayaman niya si Upline eh. Ngayon, nabaon lang sa utang yung parents niya. Kumbaga parang nagkaroon ng problema sa negosyo kasi bata pa yan si Joseph, lahat ng gusto niya binibigay sa kanya. Spoiled yan kasi tanging lalaki sa pamilya. No? So, lahat binibigay sa kanya. Yun nga lang, nung nagkaroon ng financial problem, doon naghiwalay yung mama niya tapos yung papa niya. Kaya at a very early age na parang elementary siya, nagbebenta yan na ng clay, tapos nung high school yan, nagpapasada na yan ng jeep, nagpapautang na yan ng 5-6 nung high school yan. Tapos nung college, nag-networking na yan. And basically, kaya siya nag-success ngayon sa networking at ngayon may ari na ng Ascendra. He is, I think, 42 or 43 pa lang. Napakabata pa ni Plain, 42 or 43. It's because yung nangyari sa kanya, nung kabataan niya, hindi niya tiningnan na parang negative, pabebe, punyeta, bakit ganito ganda nangyayari sa akin? Bakit naghiwalay yung magulang ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi. Ang tinignan niya, yung positive, na kaya ito nangyari sa akin because God is preparing something big for me in the future. So ganoon din sa akin. Pinanganak ako mahirap. Ang nanay ko teacher. Ang tatay ko self-employed. So, yung magulang ko, hindi sila mayaman. So, pinanganak ako mahirap. No? Kaya nga challenge ko lagi ang mga nagdi-network eh. Kung ako nagawa ko na isang legit na dukha ang paslupa dati, na madulas ka ng konti, saan na, yung nagkabahay si papa ko, mama ko, high school na kami. No? Madulas ka ng konti, sala na. Madulas ka pa ng isa, labasa na. Ganun katindi, di ba? Ang liit lang ng bahay, grabe. Nagpapadyak sa eskwelahan, yun ang nagpapadyak kami ng kapatid ko pa eskwelahan. Naranasan ko yung high school na kami, hindi kami kayang bigyan na maayos sa baon. Kaya meron pa kaming Dragon Balls na lunchbox. Lunchbox, tapos may Dragon Balls na tatak, di ba? Nahihiya na nga ako noon na dalhin yung Dragon Balls na lunchbox na yun kasi high school lang nga eh. Tapos, anyway, that was my life before. I was very poor way back then. Literal. Kilala ako dito sa lugar namin. Lalo yung nanay ko, yung tatay ko. Kilala kami sa lugar dito sa Tabaco City na talagang isa ako sa mga living testimony na nabago 180 degrees yung buhay ko because of network marketing industry. Kaya yung lahat ng kahirapan na yun, nung bata ako, hindi ko yun nakitang pangit eh. Alam mo kasi, marami ang hindi yumayaman kasi masyado silang madrama, emosyonal. Kaya hindi nakakapag-isip ng maayos eh. Sa akin, yung lahat ng kahirapan na yun, lagi ako napapalo dati, pa nagkakamali ako, lagi ako nakukorek ng tatay ko, ng nanay ko. Yung lahat ng yun, magagamit ko pala yun nung naimbitahan na ako sa networking. Kasi nung dati ang higpit-higpit sa akin eh, kailangan mag-aral ako ng mabuti kasi teacher ang nanay ko. Pero yung paghihigpit na yun ang naging dahilan bakit ako naging consistent na academic scholar. Bakit ako graduate na salutatorian, valedictorian. Nung high school ako, nung kinder ako, valedictorian ako. Nung high school ako, parang nung elementary, salutatorian nata. Tapos nung high school, second honorable mention. Tapos graduate pa akong cum laude sa Bicol University. Hindi ko na kinuha yung transcript at diploma ko. 'Di ba? Makita mo yung series of events, ang buhay pala talaga, no? Ang hardship ng buhay. Tinuturuan ka lang na matuto ka na tumayo sa sarili mong paa.
Maraming tao kasi, kaya sila nahihirapan sa success kasi nilalagyan nila ng drama. Nilalagyan nila ng pabiktima. Kaya wala silang energy, wala silang excitement. Ako kasi kapag nahihirapan, nai-excite ako eh. Kapag nahihirapan ako, nai-excite ako. Nagigigil ako eh. So, kailangan, pag nahihirapan ka, pag parang hindi maganda yung nangyayari sa'yo, mas nagigigil ka, mas matutuwa ka. So, ganun si Joseph Lim, ganun ako. Ganun malamang din sila Sir George Gonzalez. Ganun ang mga tao successful eh. Wala silang time magdrama, wala silang time magpakabiktima, wala silang time na questionin ang sarili nila. Pero ang oras nila ando doon sa how can I become a better person and a better leader? Kaya nga nung nag-networking kami, ang sabi sa akin ni Elman Tepanyo, yung CFP, Elman, may birthday party. So sabi ko, sige, punta, birthday party, kainan eh. Di ba? Do kampas lupa ka, so libre pagkain. Pagdating doon, may seminar pala, palakpakan, sigawan, grabe, power. Ngayon, ang speaker that time, Louis Gascon. Louis Gascon, speaker that time. Apply Louis. Sa mga hindi nakakakilala, apply namin yun sa PAS Company. High school graduate, kumita din na malaki sa networking. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, may-ari na rin ata siya ng kumpanya or kung hindi siya may-ari, president siya doon ng isang kumpanya. No? So, na-challenge ako sa kanya. Sabi ko sarili ko, kung kaya niya, kaya ko rin. Kasi ako cum laude, running for cum laude ako that time eh. Tapos si Louis Gascon, high school graduate. Sabi ko, kung kaya niya, kaya ko rin. So, sumali ako doon. Siguro 7 months, 8 months, yung kumpanya nagsara. Di ba? Baliw na baliw, nagsara yung kumpanya. Sabi ng mother ko, ng father ko, itigil ko na yan na networking. Tigil ko na daw yung pagdi-networking kasi daw wala naman na nangyayari. Uuwi ako na gutom. Uuwi ako na wala naman na resulta. No? Kasi 8 buwan nata ako doon, walang maayos na resulta eh. So, puros pagdi-negative ang ginawa sa akin. Kaso nga lang ako kasi, I saw the vision eh. No? I saw the vision. Ladies and gentlemen, tandaan nyo to, itagaan nyo to sa bato. Kung gusto mong yumaman, kailangan may vision ka. May vision ka. Sulat nyo sa chat box, may vision ka. Kailangan may vision ka. Hindi ka kasi yayaman ng bonggang-bongga kung wala kang vision. So type mo sa chat box, vision, di ba? Vision. So ano yung vision na nakita ko? Yung vision na financial freedom tapos time freedom. Kasi merong iba na opportunity sa labas, may pera pero walang oras. Negosyante, maraming pera pero busy. OFW, may pera pero malayo sa anak, pamilya, di ba? Meron naman na iba na walang pera pero maraming oras. Estudyante, tambay, no? Meron naman na iba na wala nang pera, wala pang oras, employment. Alam nyo, nung naimbitahan ako sa networking, nung umattend ako ng mga training at nabasa ko yung libro na Rich Dad Poor Dad, hindi na ako nagtrabaho. Sabi ko sarili ko, putangin na, magsasayang lang ako ng oras ko dyan. Magtatrabaho ako ng ilang taon, 5 years, 10 years, tapos pagkatapos ano lang ang makukuha, ano lang ang may ipon, payslip. Sabi ko, ayoko na ganyan. Sabi ko, 20 years old ako. Pag nagtrabaho ako, tapos nagkamali ako sa buhay ko, 30 years old na ako noon. Hindi ko na may babalik yung 10 years pa. Sabi ko, magtrabaho ka ngayon, 30 years old ka, 10 years. Pag ikaw, hindi mo nakuha yung mga pangarap mo, 40 ka na. So sabi ko sa sarili ko, hahatawi ko yung networking kasi marami ako nakita. Na-inspire ako noon. Nung buhay pa si June Quintanar, 240 million kinita niya sa networking, jeepney driver. Idol namin yun ni Ap Joseph. Si Ap Joseph that time, nobody pa sa networking eh. No? Nobody pa yan sa networking. Ang dami namin na nakita. May nakita ko security guard tapos biglang naging milyonaryo. May nakita ako na nagtatrabaho sa corporate world tapos yumaman. So, all walks of life. Ang dami ko na nakita. Sabi ko, kung nagagawa nila, kaya ko rin. May kailangan lang akong i-adjust sa sarili ko. Kasi kung isa dalawa lang ang nakakagawa, hindi mo kaya. Pero kung ang dami na ang nakakagawa at parami ng parami ang networking, isa lang ibig sabihin, maganda ang networking. Kasi kung pangit, bakit dumadami? Diba? Kung pangit, bakit dumadami? Kaya sabi ko sarili ko, hatawin ko yung network. So yung vision talagang pinanghawakan ko dito is short span of time, makukuha ko yung lahat ng pangarap ko. Ladies and gentlemen, like ko itong ini-example. Si Mark Zuckerberg, no? Ano yung vision niya? Papasabugin niya yung Facebook. Magiging number 1 na social network ang Facebook. Kaya kahit na maraming nangungot siya, kahit na maraming di naniniwala, binitawan niya yung pag-aaral niya sa Harvard at full time yung Facebook. Ano bang tanga? Hindi ka naman sigurado sa Facebook, pero nag-drop out ka sa Harvard. Sinong tanga ang ganun?
Actually, kung magta-type po kayo na top billionaires sa buong mundo, magugulat ka, karamihan drop out ng college. Meron akong shinare sa GC namin. Kasama siya ngayon sa top 20 ata, kung di ako nagkakamali, or hindi, sorry, parang first billionaire ata siyang babae. Di ko na maalala, or no, mali. Youngest billionaire na babae. Yun, naalala ko na. Ang company niya, actually, in-acquire pa ni Mark Zuckerberg, pero may share pa siya dun eh. Youngest billionaire na babae. Guess what? Anong background? Dropout ng college. Dropout ng college. Alam niyo naman, yung pinanggalingan natin na kumpanya, yung may-ari doon, yung doktor, nag-give up yung pagiging doktor niya, full time yung networking. May vision eh. Jerjen Gonzalez, may vision, tinayo yung Ascendra. Sir Miko Imson, magtatrabaho na sana sa bangko. Tawag dito? Central Bank. Kasi yung magulang ni Sir Miko Imson nasa Central Bank, mataas ang posisyon. Habang active pa sana sa trabaho yung magulang niya, papasok na sana siya na Central Bank para diretso, easy, alam yun, easy way, may connection. Pero si Miko Imson, hindi niya tinuloy yung Central Bank because of Ascendra. May vision. Joseph Lim, grabe. Kung ako ang kinita ko sa networking, 70 to 80 million, si Joseph Lim, Diyos ko Lord, 200, 300, 400, who knows God kung magkano ang kinita ni Joseph Lim. Hindi nga na kailangan pang magtayo ng company. Pero may vision. So ladies and gentlemen, if you want to become successful in life, kailangan may vision ka at panghawakan mo to. At ang vision na yan, unang-una, sabi nga, ang isang bagay, pag may hindi patanggap ng tao, pagtatawanan ka. Number 1. Pangalawa, kakalabanin ka. Kakalabanin ka. Kasi meron din natawag na stages of truth. Stages of truth. Stages ng katotohanan. Una, pagtatawanan ka. Ay, nag-networking ka, nag-networking ka. Ay, magtatayo ka ng restaurant, di mo yan kaya. Di ba? Sunod na stage, kukutsain ka, kakalabanin ka, iba-backfight ka, lilipaking ka. At third, kapag nalagpasan mo ng lahat, pag-uusapan ka, pupuriin ka. Ang galing-galing niya naman. Ang galing niya, grabe, nagawa niya mag-success. The 3 stages of truth. Buti na lang, parang ako sa networking. Sabi sa akin dati ng parents ko, hindi mo kaya yan, wala mangyayari sa iyo dyan. Nung yung kumita na ako ng first million, nakabili na ako ng first car, alam mong sabi, ang galing-galing mo, Jackie, buti tinuloy-tuloy mo. Diba? Kasi stages of truth eh. So, ako, nag-hold on lang ako. Kasi ang iba, may vision pero hindi pinaglaban. So, kailangan yung vision may paglaban mo. So, sa akin yung vision ko, pinaglaban ko yun eh. Sabi ko, isang beses ka lang mabubuhay sa mundong to. Putangin na, bakit ka pa hihina-hina, di ba? Isang beses ka lang mabuhay sa mundong to, paglaban mo na, panghawakan mo na yung vision na yan eh. So, ayun, doon sa past company, yun nga, 70 to 80 million kinita natin. Every year, may achievement ako doon. 2007, nakabili ako ng first car ko, Altis. 2008, 2008, naging Millionaires Club ako. 2009, naging yung highest position doon, na-reach ko. Nakabili rin ako ng second car ko, yung D-Max. 2010, nakapag-Asian Cruise ako. 2011, nakapag-Hong Kong uli ako. 2012, di ko alam kung naano ko sa 2012 eh. 2012 ata Amerika, 2012 ata yung 86, 2013 ata yung Amerika, nakapunta ako Amerika. 2014 nakapunta ako ng China, 2015 nagpatayo ako ng first house and lot ko. Dubai 2015. 2016 first house and lot, 2017 Maldives ata. 2018 basta 2020 nag-pandemic, doon lang yung parang tahimik. Tapos 2021 doon ako naging top 11 ng former company. Sumunod, top 17, top 7. Tapos kung hindi kami nag-resign last May, nasa top 20 pa rin ako. And right now, sa Ascendra International,
nasa 900,000 ata o 1 million na yung kinita natin dito sa Ascendra International. In a span of June, July, August, September, October, November, 5 months pa lang, no? 5 months pa lang, and grabe, sa Pas Company 2 years bago kumita ng first million, no? So, bakit mabilis? Kasi meron na akong wisdom eh. Tandaan natin guys, yung iba may knowledge. Ang knowledge kasi, halimbawa may nakita mong takore. Nakita mo yung takore, hinawakan mo, napasok ka, knowledge yun. Ang wisdom, nakita mo yung takore, kumukulo, hindi mo na hinawakan. Kasi kapag hinawakan mo, alam mo mapapasok ka. Kapag hinawakan mo pa rin na napasok ka, katangahan ng tawag doon. So yan ang wisdom. So maraming tao, meron pong mga knowledge pero wala silang wisdom. May alam sila pero di naman nila ina-apply. Ang isang tao, may wisdom ka kapag alam mo, tapos i-apply mo. So sa akin, yun ang meron sa akin. No? So, nung sa first networking ko, knowledge. Second networking ko, knowledge turned to wisdom. Dito sa Ascendra, my last networking is pure wisdom na. Pure wisdom. Kaya ang bilis. Ang bilis lang. Pa, 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 pa. So, ayun. Ang background ko, nakapagpatayo po ako ng bahay. Ito po kung nasaan kami ngayon, actually. Lahat ko katas ng network marketing. Kaya, ayun, buti na lang talaga. Ano kasi ako eh, alam niyo, napakalakas ang loob ko eh. Ang mindset ko kasi, paano kung mawala ka sa mundong to? Oh, ayoko nang may regrets. Ayoko yung mawawala ka sa mundong to na parang, dapat pala noon tinodo ko yung sarili ko sa isang oportunidad. Dapat pala binuhos ko ang lahat. Ayoko nang ganun eh. Maraming tao ang nabuhay sa mundong to, na ang dami nilang pagsisisi nung matanda na sila, lalo nung senior na sila. Ayoko mangyari sa akin yun. Kaya habang bata, habang malakas, tinutodo hataw ko. By the way, transcript diploma ko po nasa eskwelahan pa rin hanggang ngayon. Cum laude graduate po ako. Hindi ko na kinuha yung transcript diploma ko, best feasibility study pa ako. Kasi may vision niya eh. Kailangan may bitawan ka in order for you to go up. Type nyo to sa chat box. In order for you to go up, there are things that you need to give up. In order for you to go up, there are things that you need to give up. Di ba ang hot air balloon, hindi siya lilipad kung may pabigat? Ang hot air balloon, hindi siya lilipad kung may pabigat. So, kailangan para makalipad ka, in order for you to go up, there are things that you need to give up. No? So, ganun siya ang ginawa ko. Para makatuloy-tuloy ako makaturbo, para tuloy-tuloy ako makalipad, may mga ginive up ako mga bagay-bagay. No? Kailan talaga may purpose eh. Katulad dati, no? May ginive up akong mga karelasyon ko noon. Oh. Kasi para mas makalipad ako sa journey ko sa network. Oh, kung hindi ko ginive up yun, hindi ko makikilala yung misis ko ngayon, yung life partner ko, di ba? Si Mentor Juliana. So, hindi mo, lahat ng bagay may purpose eh, di ba? hindi mo makukuha ang isang bagay na para sa iyo kung hindi mo kayang bitawan yung nagpapabigat sa iyo. Ganun lang siya kasimple. And habang ginagawa mo yun, hindi mo siya maiintindihan. Lalo kung bata pa yung consciousness mo. Pero kung mature ka na at hindi ka pa victim, meron palang nag-aantay sa yung maganda na oportunidad, magandang future, kung gagawin mo lang talaga yung parte mo. Diba? So yun po, back to you SP. Sorry, masyadong mahaba yung explanation ko, yung kwento ko. Thank you. Thank you so much, Sir Jackie. So, ayun, ang laki din ng nabago talaga ng buhay ni Sir Jackie nang dahil po sa MLM business. Proceed po tayo sa next question. Marami pong beginners, sir, ang natatakot sa rejection. Paano niyo po ito hinarap noong nagsisimula po kayo at ano ang dapat maintindihan ng mga newly members dito ngayon sa Ascendra? Okay, thank you. Ganito kasi yan eh. Lumaki kasi tayo, di ba? Parang ano yan, parang pag Roman Catholic ka, ang asawa, ilan dapat? Dalawa. Hindi, isa lang. Roman Catholic ka, sa asawa, di ba? Muslim ka, pwede dalawa, tatlo, apat, basta kaya mong buhayin. So, lahat tayo may tinatawag na mindset, belief system. Pinanganak ka sa mundong to, wala kang paniniwala. Okay? Listen, makinig kayo, magsulat kayo record kayo. Pinanganak ka sa mundong to, wala kang paniniwala.
Kung ano yung nakagisnan mo, yun ang papaniwalaan mo. So number one, na hulma ng utak natin, media. Media. 90% negative. Barilan, patayan, kidnap, hold up, sunog, lindol, bagyo. Negative, 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 negative. Kasi wala naman nabibili na balita na positive. Sino bang bibili na balita na positive? Oh, di ba? Maganda ang panahon this week. Walang bibili. Pero may darating na bagyo. Oh, di ba? Maraming bibili. Because we are born in a negative world. We are born in a negative world. Mapansin mo, may subliminal messages yan. No U-turn, no left turn, no jaywalking, no blowing of horn, no, 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 no. So, ibig sabihin, pinanganak tayo sa mundong to na may nag-i-exist ng system. May nag-i-exist ng system na pinanganak tayo sa mundong to. 'Di ba? May sistema na yan. Pinanganak tayo sa isang matrix, na yung matrix na yun, yung sistemang yun, gumagalaw na kahit wala tayo. No? Wala ka pa, may sistema na eh. 'Di ba? Sino ba ang pinaka-leader talaga? Politiko? Hindi. May boss pa rin ang politiko eh. Meron pa rin yun ng mga financer eh. No? So, karamihan, hindi na yun alam. Anyway, I don't want to go to that topic. Ang point ko, pinanganak tayo sa mundo na napaka-negative. No? So, unang-una, nakuha mo yun sa media na nag-COVID pa, di ba? Grabe, nakita mo yung may nangingisay dun sa China. So, sino ba dito yung na-brainwash din ng COVID? Na ultimong kulang na lang yung mask kahit na nasa bahay ka, nakamask ka pa, di ba? Uuwi ka na lang ng bahay nyo, naliligo ka sa labas, kulang na lang ipaligo mo yung alcohol. Pero magugulat ka, hanggang ngayon, buhay ka pa rin. So, parang ganun lang, no? Para halimbawa ako, hindi ako nagpatatak ng St. Joseph, hindi ako nagpa-injection ng vaccine. Ako hindi ako nagpa-injection ng vaccine. Ang dami sa amin, sa mga tropa namin, hindi naman nagpa-injection ng vaccine. Buhay naman kami. Yung nanay ko, yung tatay ko, hindi naman yung magpapa-inject na sana yun eh. Sabi ko, putang ina, huwag kayo magpapa-inject ha. Baka yan ay kamatay nyo. So, sabi ko sa nanay ko, sa tatay ko, huwag kayo magpapa-inject. Oh, hanggang yun, buhay pa naman sila. So, basically, ito yung mga yung mindset, yung kinagagawan mong mundo na they are feeding you information. At yung feed mong information, kapag paulit-ulit mo tong napapakinggan at napapaniwalaan, yun na yung magiging katotohanan para sa'yo. So, bakit iba yung mga tao na takot sa rejection? Kasi nag-aral tayo, di ba? Kung basahin nyo yung Rich Dad Poor Dad, no? Paano, may unang tanong kanina si Coach I highly suggest na meron kang libro, Rich Dad Poor Dad, tapos Think and Grow Rich. Kasi kailangan mong i-reprogram, i-reformat yung utak mo. Yung ginagawa po natin ngayon, major reformatting to. Pero kung gusto mo ng reformatting na tuloy-tuloy, kailangan, yun yung gagawin mo araw-araw. Parang ganito, ang dentista po, ang pagpupunta sa dentista twice a year, yun yung parang major na check-up mo. Pero magdidepende pa rin ang ganda ng ngipin mo, hindi naman sa twice a year na check-up. Gaganda pa rin ang ngipin mo sa araw-araw na pagtututbrush mo. Kasi kahit na nagpapa-check up ka ng twice a year, kung hindi ka naman nagtutbrush twice a day, 3 times a day, useless ang pagpapa-dentist mo ng twice a year. Useless na nakikinig ka ng mga training na ganito kung hindi ka nagtututbrush araw-araw. Ano yung toothbrush sa atin? Magbasa ka ng libro. Rich Dad, Poor Dad, Think and Grow Rich, supplement yourself. Ngayon, takot ang tao sa rejection dahil sa eskwelahan, hindi pinapalakpakan ng failure. Kailan ba pinapalakpakan sa eskwelahan ng failure? By the way, ang 5 na nag-set ng mindset natin, ng programming natin. Media, kanina, di ba? Sunod, parents. So, ano natutunan mo sa magulang? Hindi mo kaya yan, bobo ka, tanga ka, ang hirap ng buhay. Sa tingin mo, sa itsura mo yan, yayaman ka? No? So, lalo na yung mga kabataan ngayon, ang dami ng lampa. Ang dami ng lampa ngayon. Kasi, halimbawa sa akin, ako, ano pa lang ako, 19 years old. So, yung mga ka-age ko na nasa 30-something, no? Mga ka-age ko, kami yung lumaki sa mundong to na pinahirapan ng magulang. Kaya mga matitigas kami. Mga malalakas yung loob namin. Yung mga tao ngayon na ayaw mahirapan ng magulang, yung gentle parenting na tinatawag, yun yung mga mahihinang loob. Kaya nga kapag puros madamdamin, sensitive ang mga bata, magkukulaps uli ang mundo. Parang ano yan eh, hard times create strong men. Strong men creates
good times. And good times creates weak men. And weak men, lako jo. So, weak men will create bad times. And bad times will create strong men. So, as you can see, nagro-rotate lang. No? Kaya nga, anyway, saan yung kwento ko kanina? Yung media, parents, school. Nung nag-aaral ka sa school, hindi naman pinapalakpakan yung bobo. Ang pinapalakpakan, matalino. So, ang interpretation natin nung bata tayo, 'di ba? Kaya ano mga naririnig mo? Huwag kang lalabas yan, may nangunguha ng bata o tinatakot ka na, 'di ba? Huwag kang lalabas yan, may nangunguha ng bata. Huwag kang akit sa punong yan kasi ganito ganyan, no? Bawal magbayad ng utang kapag gabi. Siguro yung gumawa ng kaisipan na yun, may utang, siningil siya gabi, kaya sabi niya, bawal magbayad ng utang kapag gabi. Bawal maningil, rather. 'Di ba? So, anyway, yung lahat ng to, nahulma na to sa isip mo eh. So, nag-aral ka na ngayon, nag-aral ka na. So, nung nag-aral ka, never na in-appreciate ang bobo. Siyempre, kasi ang school, factory siya ng empleyado. Ang school, factory siya ng empleyado eh. Kung merong size 6, size 7, size 8, small, medium, large, ang eskwelahan naman, factory ng empleyado. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, first year, second year, third year, fourth year. O ngayon, grade 7, grade 8, factory yan. So, kailangan magagaling ang empleyado. Kaya kailangan perfect. Kaya ang interpretation natin nun, bawal mag-fail. Bawal ma-reject. Pinalo ka pa ng nanay mo, di ba? 1 to 10, isa lang ang tama mo. Ang bobo mo talaga. Punyeta ka. Manak ka sa tatay mo. Di ba? So, nung pinalo ka, nagkakaroon ka ng message sa utak mo na ano, bawal mag-fail. Tama? Bata ka eh. Bata ka. Ang pinaka-formative, ang daming formative stage, ang pinaka-formative stage talaga ng bata, ng tao, is yung 0 to 13 years old. 0 to 13. Kaya nga sa mga babae dyan na iniiwan yung anak niya, at as much as possible, 0 to 13, gabayan mo yung anak mo. Kung gusto mo magtrabaho talaga na mag full-time, 14 years old pataas. Pero 0 to 13, gabayan mo yung anak mo. Kasi yun yung pinaka-formative stage ng bata. So, di ba? Kaya nga ang dami ngayon napapariwara eh. Kaya nga, if you go to my contents, anyway, baka mapalayo tayo. So, since na nag-aaral, di ba? Napalo, bobo ka. Ang hina ng utak mo. No? So, nagre-register sa utak ng bata, subconsciously, bawal mag-fail. Pangit ma-reject. Tapos habang lumalaki pang nakikita niya pa soap opera. Walang hiya ka! Walang hiya ka rin! Diba? Ang dami dito. Sa mga kabata, bata, konti ang soap opera. Yung mga 30 years old dito, 40 years old, 25, 30, 40, 50. Karamihan sa inyo, laking soap opera eh. Mara Clara, maala-ala mo, kaya madrama ka. Feeling mo parang katapusan na lagi ng mundo. Pero yung lahat ng isip mo pala, naka-base lang sa lahat ng nakalakihan mo. Kaya kung gusto mo palang ma-reprogram, tulungan mo ang sarili mo. Manood ka ng mga motivational videos, magbasa ka ng libro. Kasi ang utak kasi, subconscious and conscious, no? Limot ko yung exact na amount na ano, pero kung hindi ako nagkakamali, 93% subconscious, 7% conscious. Or 95% subconscious, 5% conscious mind. I forgot the exact figure eh. Kasi ang tagal ko nang tinitraining to eh. Ngayon lang ulit na brought up. No? Ibig sabihin, ang laking part, yung subconscious. Ang subconscious, yung lahat ng memories mo to, yung core memory mo to, nung bata ka. Ano yung nakuha mo nung bata ka? Ano yung core memory mo? So yung core memory mo, dala mo yun. Kaya yung core memory mo, yun ang default mo. Kada may sitwasyon, ano magiging default mo? Positive ka o negative? Kada may problema, ano magiging default mo? Ako na naman! Parang di ko yata kaya. O, yung bang default mo? One default mo kapag may problema, ang dali lang naman masolve nito. So, lahat ng core memory mo, ito yung mga narinig mo, na-experience mo nung bata ka. Kaya ang daming tao ang ayaw ng rejection at takot sa rejection kasi ang nasa isip niya, kapag na-reject, papaluin. Kapag na-reject, mapapahiya. Kapag na-reject, katapusan na ng mundo. Kapag nag-fail, papagalitan. Pero hindi.
Learn to love rejection. I-embrace mo ang rejection, kapatid. Kung gusto mo palang mag-success, normal na nagfe-fail ka. Ang failure pala tapos success, hindi opposite. Ang failure pala part ng success. Hindi ka pala matututo mag-drive ng bike kung hindi ka masusugatan muna. Hindi ka pala matututo mag-drive ng motor kung hindi ka madadapa muna. Wala po ditong pinanganak na naglalakad na. Ladies and gentlemen, sino ba dito yung pinanganak na naglalakad na? Aber, tiyanak yun. Nung pinanganak ka, kinakarga ka. Tama? Tapos nung kinakarga ka, tawag dito, nagko-crawl ka na. After na nagko-crawl, nagpipilit kang tumayo. Tama? So, nung nagpipilit kang tumayo, wait. So, nagpipilit kang tumayo, nadapa, umiyak. Di ba? So, pero hindi ka naman na nag-quit eh. Ayoko na maglakad, mommy. It's so hard. Di ba? Hindi naman. Natuto ka maglakad. Natuto ka lumaban sa buhay. Naipasa mo yung grade 1. Naipasa mo yung grade 5. Nay, bagsak na naman ako. Pero okay lang. Tuloy-tuloy lang, Nay. Makakagraduate din. Makakapasa din. Sunod, grade 6 ka na. Kasi ano man ang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, matututunan mo. Kapag tumuloy-tuloy ka. Kasi nung pinanganak tayo sa mundong to, ano lang ang skills na meron tayo? Pupo, tae, dede, wiwi. Yun lang. Pupo, tae, dede, wiwi. The rest, pinag-aralan mo. Paano magsulat? Paano magbasa? Paano mo napag-aralan? Hindi ka lang kasi naging madrama. Yung drama kasi, nakita mo to sa mga magulang mo. Baka sampalan dito, sampalan doon, away dito, lumilipad yung plato, yung soap opera nakikita mo. Kailangan yung kontrabida, mayaman, yung bida, mahirap. So, lahat yun na-accumulate mo. Pero sa totoo lang, pwede naman ang buhay, masaya lang. So, dahil sa yung experience mo nung bata ka, inaayawan mo ang failure. Ladies and gentlemen, mahalin mo ang failure. Mahalin mo. Nobody fails in Ascendra. People fail because they quit. Pero kung hindi ka magkukwit, nobody fails. Tuloy-tuloy lang. Embrace rejection. Kasi bakit? According sa libro ng Rich Dad Poor Dad, yung kay Robert Kiyosaki, employed, self-employed, business investor, employed, self-employed, nasa left side ng quadrant. They want to play it safe. Yung right side, business investor, negosyante, gusto mo bang yumaman? Kung gusto mong yumaman, take the risk. Take the risk. Hindi mo malalaman how far you can go if you will not leave the seashore. There will be discouragement, there will be disappointment. Ang importante lang dito, happy ka habang nare-reject ka. Excited ka habang nare-reject ka. Dapat ganun. Ganun ang leader. Leader lang ang yumayaman sa kahit saan. Sa basketball team, ang leader ang nagdadala. Maliban sa coach, yung leader, team captain sa basketball ang nagdadala. Kahit lamang yung kalaban, nasa team captain kung paano niya i-motivate, i-enlighten, at magiging role model sa mga tao niya na kahit siya nahihirapan na siya o feeling niya parang hindi niya kaya, pero ipapakita niya na kaya. So, ang mga yumayaman, Duterte, naging presidente, dating mayor, Henry C. Lucio Tan, Gokong Wei, paano sila yumaman nung panahon na ang Pilipinas ay binobomba ng Hapon? World War II. Paano nagawa ni Henry C. Lucio Tan, Gokong Wei na yumaman nung time na yun na parang imposible magnegosyo? Lahat ng taong to, naiintindihan nila na ang rejection, ini-enjoy nila. Hindi sila naiiyak sa rejection. Kapag nare-reject sila, natatawa sila. Kailangan dumating ka sa point in time ng buhay mo na wala ka ng drama. Sa point in time ng buhay mo na yung rejection, hindi ikaw na negative. Yung nang-reject sa'yo, siya dapat ang i-negative mo. Kailangan dumating ka sa time na yun eh. Na yung nang-reject sa'yo, siya yung negative mo. Dumating kami sa time. Kasi ako well-equipped ako eh. Nagbabasa ako ng libro. Sabi nga ni Kirk, Charlie Kirk. Sabi ni Charlie Kirk, no?
50 books daw dapat ang binabasa ng entrepreneur, ng isang negosyante every year. 50. Punyeta, grabe, 50. Alam mo kung bakit yung iba mabilis malobat? Wala naman kasing binabasa. Walang binabasa. Wala kang nilalagay na bagong information sa utak mo na makakatulong sa'yo. Kaya kapag nare-reject ka, ang kinukuha niyang mga information, yung luma. Yung subconscious mo na madrama ka, pabiktima ka, pabebe ka. Pero kung magbabasa ka ng mga libro, manonood ka ng mga videos, at aaralin mo at lalagyan mong utak mo ng mga bagong information, darating ang time, the moment na na-reject ka, mahuhugot ka ng information dyan, siya naman ang nawalan, hindi ako. Di ba? Siya naman yung lugi, hindi naman ako. Ganun lang siya. Every time, no? Every time, love this mindset and leadership UA, no? Hindi ko na nabasa. Ano yun? Love this mindset and youth leadership way of teach mentor Jackie. That's supposed to own as a leader. Thank you for sharing. No? So, ganun siya eh. Kapag wala ka kasing bagong nilalagay sa utak mo, ang kakalkalin dyan, yung luma mong alam. Yun ang subconscious mo. Pero kapag lagi ka may ini-input na bago, yun muna yung conscious mind mo. Kapag tumagal yung ini-input mo sa utak mo, nagiging subconscious mo na yun. Kaya kapag naghanap ngayon ng subconscious sa utak mo, ang makakalkalin niya na yung mga bago nang binabasa at pinag-aaralan mo ngayon. Kaya yun na, bakit ang mayaman lalong yumayaman, na mahirap lalo naghihirap. Kasi ang mayaman kapag nare-reject lalo nang gagalaitin, lalo nang gigigil. Ang mahirap lalo naghihirap kasi kapag nare-reject nanghihina, nalulubat. Yun lang ang pagkakaiba. So yung mga taong yumayaman, iba lang talaga mag-isip, iba yung interpretation. Parang ganito, sa Pilipinas kapag may nahulog na kutsara, sinong darating? Kapag may nahulog na tinidor, sinong darating? Sa atin, kapag nabasag ang pinggan, malas. Sa Japan, kapag nabasag ang pinggan, buenas. So, interpretation mo yan. Ano bang maganda para sa atin? Oh. Sa mga foreigner, lalo sa mga AFAM, yung mga AFAM niya puti. Oh. Pag nakatalikod, makita mo yung babae. Wow, sexy! Pagharap ng babae. Why? Pagharap ng babae, why? So, ang tingin mo doon, pangit. Exotic. Pero ang tingin ng kano doon, ang ganda. Ang ganda nun. Ang tingin ng kano doon, ang ganda. Grabe, solid. Ikaw naman, grabe, bakit? Kasi, yun ang mindsetting mo eh. Yun ang programming mo eh. Yun ang nakakalakihan mo eh. Kaya yun ang interpretation mo. Tama? Yun ang interpretation mo eh. Pag dolo kutsara, sino man darating? Lalaki, babae, bibisitan darating daw. You get the point? So all you have to do is baguhin lang yung interpretation mo. At mababago mo yung interpretation mo, kakabasa ng libro at kaka-attend ng training. Doon mo na unti-unti mababago yung interpretation mo. Kapag na-reject ka, happy ka na, hindi ka na nalulungkot. Hindi mo na yan iiwasan. Matutuwa ka na. Di ba? Ganun lang yun. Kaya nga yung mga negosyante, alam nila yan eh. Alam nila yan, yung mga mayayaman, alam nila yan. Alam nila yan. There will come a time na makukuha at makukuha din nila yung patama-tama. Ang importante, tuloy-tuloy, nagbabago, nag-grow, papabor din sa iyo ang tadhana. Wala naman kasing permanente sa mundong to eh. Lahat naman tayo mawawala sa mundong to. Lahat tayo mawawala sa mundong to. Una-unahan lang yan. So kung lahat tayo mawawala sa mundong to, kung walang permanente, isa lang ibig sabihin, kung nahihirapan ka ngayon sa buhay mo, be positive, be happy, be excited, magkausap ka lang na magkausap, AIF, field and online. Papabor din sa iyo ang panahon, sasabog at sasabog din ang grupo mo. So yun po, Coach. Sorry, ang haba ko na naman mag-explain. Thank you so much, Sir Jackie. So, ang daming learnings and I do hope na take down yung mga nandito din, guys. So, next po tayo, sir. Ano po ang mga ugali o habits ng mga taong mabilis umangat at nagiging successful sa ganitong business, sir? Actually, may training ako niyan. The top 5 winning mindset. Number 1, remove excuses. No? Remove excuses. Kapag ikaw, dukampas lupa ka, okay lang yan. Okay lang yan. Ang problema, kung dukampas lupa ka na nga, ang dami mo pang rason. Dukampas lupa ka na nga, wala ka na kang pera, kakonti-konti. Ang drama na, kakonti-konti, dahil mong dahilan. No? So,
Ang mga taong yumayaman, ang mga taong maraming pera, kahit na wala yan na pera noon, madiskarte yan. Resources are not the problem. Resources are never the problem. Ang problem ng tao, lack of resourcefulness. Hindi naman talaga resources ang problema eh. Alam mo ako, mahirap ako kasi ito yung gusto ni God. Mahirap ako at mataba ako kasi ito ang gusto ni God. No! You're poor and fat because you sit on the couch, eat Cheetos, and watch TV all day. Kaya ka dukampas lupa at mataba. No? So, kung titingnan mo, ang daming available na way ngayon, paano pumayat? Ang daming available na way. Libre pa. Libre mag-YouTube, libre mag-Google, libre mag-ChatGPT, libre mag-Gemini. Libre. How can I be fit and healthy? Libre. Bawasan ng soft drinks, alisin ng soft drinks, bawasan ng matatamis, mag-exercise, mag-fasting. Pero ano ang problema? Yung pagpapapayat ba? Hindi. Ang problema, yung tao. Tamad, ang daming dahilan. You see? So, ano ba yung habits ng mga taong successful? Walang excuses. Because even if bigay pa sa'yo ng upline mo yung buong sistema and everything, kung puros ka dahilan, hindi ka yayaman. Eh kasi mainit, eh kasi maulan, eh kasi ano. Oh. Di ba kanina, naputol yung Zoom natin? Oh. Anong tawag doon? Eh di gumawa ng bagong Zoom, gumawa ng bagong link. No excuses. Gawa ng paraan. So, yung quality ng mindset mo, yung quality ng leadership mo, yun ang magdadala ng success sa'yo. So, that's why, kami na mga walang resulta dati, narating namin to. Pag sinabi sa amin na training sa Manila, drop everything. Twice a month kami nagpapa-Manila. Kayo dyan sa mga nasa Manila, nandiyan na lang kayo, hindi pa kayo makapunta sa office. Diba? Nasa Manila ka na. Yung iba nasa Albay lang. Hindi pa makapunta ng office. Twice a week na nga lang ang centering. Di ba? Hindi pa makapunta. Paano kaya yaman yan? Eh kasi ganito, eh kasi ganyan. Alam nyo, ang apply nyo, kaya kayong maintindihan. Pero ang pangarap nyo, hindi kayo maiintindihan. Any upline, kayang intindihin ang excuses ng downline. Kasi maulan, may pupuntahan pa ako upline, may lakad kami, baha upline, mainit, maulan, walang internet, whatsoever, kaya kang intindihin ang upline mo. Pero tandaan mo to, hindi ka maiintindihan ng coaching gusto mo. Hindi ka maiintindihan ng bahay na ginugol mo. Bakit? Sa kada rason mo na walang kuryente, brownout, baha, malayo, mainit. Naiintindihan ka ba ng kotse? Na gustong-gusto mo, nagigil-gigil ka na? Hindi ah. Hindi ka naiintindihan nun. You can make all the most fucking excuses in this world, but your goals and dreams will not understand you. If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Diba? If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Puros ka excuses eh. Hindi ka madiskarte. Mag-hub. Apply, wala akong pera. O, di ba? Grabe ang problema mo. Gusto mong yumaman, pinapahub ka, tapos dahil yung problema. Wala akong pera, wala akong... Kaya ka nga mag-hub para dumami lalo yung pera mo eh. Yeah. Anong rank mo na ngayon? Associate pa rin. Kailan ka magbi-builder? Anong rank mo na ngayon? Builder. Kailan ka magkukonsulta? Anong rank mo na ngayon? Consultant. Kailan ka magdi-director? Anong rank mo na ngayon? Director. Kailan ka mag-executive? So, you know, success, hindi siya lalapit sa iyo eh. Ikaw yung gagawa ng success eh. Parang ano yan, hindi ka pwedeng pumasa sa school na ang mag-aaral, teacher. So, mag-aaral ka sa school, para pumasa ka, ikaw ang gagawa ng success mo. Ikaw ang mag-aaral, ikaw ang mag-take ng exam, ikaw ang papasa. Para gumanda katawan mo sa gym, hindi naman pwedeng gym professor mo ang magbubuhat. Tapos kada buhat niya, lumalaki yung dibdib mo, di ba? Or kada sit-ups niya, nagkaka-abs ka. Hindi. Magkaka-abs ka, ikaw ang gagawa. Ladies and gentlemen, ang success mo dito sa Ascendra International, ikaw ang gagawa. Hindi yung upline mo.
Hindi yung sponsor mo. Hindi yung downline mo. Ikaw ang gagawa ng success mo dito. Tandaan natin yan lagi. Gusto mo maging executive? Wala naman na perang darating. Meron kasi iba wishful thinking ng success eh. Ano yung wishful thinking? Yung parang Juan Tamad pa rin. Yung nag-aantay ng yung may mahuhulog galing sa taas ng puno. Nakanganga na lang. Wala, di gayaman nun. You have to do the work. You have to do the grind. Walang darating na prospect sa bahay mo nakakato. Ako po ang sugo. Tao po ako ang sugo. Di ba? Ako magpapa-millionaires club sa'yo. Di ba? Walang mahuhulog sa bubong mo. Bang. Ayan na yung prospect. So, ikaw ang maghahanap ng prospect, ikaw ang kakausap, ikaw yung lalabas, ikaw yung hahataw sa field. Ikaw ang gagawa ng success mo. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Ikaw ang gagawa ng success mo. Tandaan natin yan. Gusto mo maging builder, ikaw ang gagawa nun. Gusto mo maging consultant, ikaw ang gagawa nun. Hindi ka pa nakakapag-subscribe, ikaw ang gagawa nun. Sino magsusubscribe sa'yo? Si lola mo? Lola mo magsusubscribe sa'yo? Sino yung naasawa magsusubscribe sa'yo? Tatay mo? Anak mo? Ikaw magsusubscribe sa sarili mo. So again, if you want to become successful, walang ibang gagawa ng kwento mo kung hindi ikaw lang. Sabi nga marasa ako magsalita. Yes, pero sa kakabuti mo lang. Hindi ako mahilig sa sugarcoat Lumaki ako may tatay So lumaki ako may tatay, sanay akong dinidisiplina ako No? Kasi ang tatay, father spirit yan Discipline yan Majors in, ang nanay, majors in comfort. Ang nanay. Balik-balik rin natin. Ang nanay, pag nakikita nahihirapan yung anak, kawawa naman yung anak ko. Di ba? Mother spirit, majors in comfort. Father spirit, majors in discipline. Kailangan ka mahirapan. And if you want to become successful in life, kailangan masaktan ka para maintindihan mo na para sa'yo lang naman yung mga tinuturo ng upline mo. Ganun siya kasimple. Because ang success, hindi dito pwede yung pabebe. No? Kailangan dito real change, real transformation. Kaya, yun yung pangalawa, remove excuses, yung pangalawang winning mindset, no blame, do not blame. Huwag mong isisi. Ano man ang nangyayari sa network mo ngayon, hindi ang kasalanan ng upline mo, hindi ang kasalanan ng crossline, ikaw ang may gawa niyan. Do not blame. No? Do not blame. Your words is like a sharp sword. Kahit saan ka naman pumunta Bakit? Pag mag-abroad ka, mga ibang bansa ka, amo mo ba mag-a-adjust sa'yo? Tama ka, pag ibang bansa ka, amo mo ba mag-a-adjust sa'yo? Yung culture ba nila mag-a-adjust sa'yo? Tingnan mo si Fukirat. Tingnan mo si Fukirat, di ba? Pumunta ng Dubai. Akala niya Dubai ang mag-a-adjust sa kanya. Di ba? Kilala niyo si Fukirat. Pagdating doon, nakadamit babae. Pumasok pa sa CR ng babae. Di ba? Na-deport, airport to airport, pinabalik ng Pilipinas. Kasi bakit? Hindi naman kasi mundo ang mag-a-adjust sa'yo. Tayo ang mag-a-adjust sa mundo. Tandaan niyo yan. Do not blame. Pangatlo, do not complain. Kung may problema, ang tanong dito, ano ang pwedeng gawin? Kasi andyan na yung problema Andyan yung sitwasyon. Ano ang pwedeng gawin? Pero lang. Hindi yung parang reklamo ka ng reklamo, tapos wala ka naman na solusyon. Alam yung pinakapangit na tao, yung mga pinakapangit na mindset na tao, yung ang daming reklamo, pero wala naman siya mahain na solusyon. Dapat, kung may reklamo ka, may naiisip ka rin na solusyon. Gusto magreklamo, pero may solusyon ka naiisip din. Isa-suggest mo. Di ba? Pangapat, be positive. Walang taong yumaman na negative. Lahat ng taong yumaman positive. Hindi naman pwede mag-negosyo tayo ng airplane, kaso baka walang sumakay. kaso baka ang hirap naman yan, di ba? Walang ganun May nagnegosyo ng PAL, Philippine Airlines, di ba? May-ari, Lusyutan. Cebu Pacific, may-ari, Gokongwei.
Magugulat ka nga, ang Pilipinas para pag-aari ng China eh. Tingnan mo ang China. Yung tulay sa Davao, China ang kontraktor nun. Sabi ni BBM, di ba? Nung tinanong siya, ay nung in-interview siya, sabi ni BBM, ang mga Chinese daw masyadong advanced sa mga technology, bla 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 bla. To make it simple, masyado silang positive at resourceful. In layman's term. Ibig sabihin, napaka-positibo. Kaya. Karamihan kasi ng Pilipino, bakit hindi yumayaman? Napaka-negatibo eh. Di pa nga nagsisimula, nasa isip, palugi na. Di ba? Paano kung walang sumali? Oh. Bakit ako magsusubscribe? Paano kung walang mag-join? Di ba? Kaya ka, di ba? Yung positive, magsusubscribe ako kasi ang dami ang sasali. So, negative versus positive. And last but not the least, right priorities. Ang mga taong yumayaman, ang mga taong nagsasucess, ito yung nasa isip niya, ito yung uunahin ko, kasi ito yung mas magpapasok sa akin ng pera sa future. Parang ganito, sa mga nandito po, sa former company, grabe yung record ko doon. As in, 5 sasakyan, mahigit 10 bansa, milyon ang naipon namin, may mga investments kami ngayon, na buhay kami, kahit hindi pwede kami sumali sa Ascendra, fully paid, bahay, mga sasakyan, grabe. Pero ngayon, nasa Ascendra kami, bakit kami sobrang active? Birthday ng mother ko sa Tuesday, no? Birthday ng mother ko sa Tuesday. Pero, mag-celebrate kami bukas, December 8, hindi sa Tuesday. Bakit? Kasi mag-6 na buwan pa lang kami nag-face to face eh. Hindi ko kayang ma-team namin ni Mentor Juliana na maiwan yung grupo namin na face to face dahil kami mag-celebrate ng birthday ng nanay ko. So, i-advance lang namin yung birthday niya para sa Tuesday, nagsisimula pa lang kami magpakapal sa field. Hindi namin pwedeng iwan yun. So, for the next 2 to 3 years, active na active kami. Hahatawin namin ito ng todo-todo. Kasi alam ko ang formula sa success. Consistency for the next 3 to 5 years na kailangan tuloy-tuloy. Kasi hindi ka naman dito lilipad na hindi ka tuloy-tuloy. Nakita na ba kayo ng eroplano na lumipad na patigil-tigil? Lilipad na eroplano. Di lilipad yun eh. Lilipad. Di ba? Kung sa sasakyan, primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, saka bibilis yan. Bibilis primera, tapos bigla preno, balik sa neutral, primera na naman. Hindi yan bibilis. Kailangan tuloy-tuloy. Lilipad. Ang takure, hindi kukulo kung patay-sindi. Patay-sindi, patay-sindi, patay-sindi. Di yan kukulo. Ang takure, kukulo yan kapag tuloy-tuloy. Mahinang apoy, basta tuloy-tuloy kukulo. Paano kung malakas pang apoy tapos tuloy-tuloy? Ladies and gentlemen, ang panlima na mindset, attitude ng mga tao successful, right priorities, focus kayo sa Ascendra, focus kayo dito, laser-like focus, tuloy-tuloy nyo tong gawin for the next 3 to 5 years, araw-arawin nyo. Ang keyword, araw-arawin. Araw-arawin nyo. Paano ako yumaman ng gusto sa networking? Noong 20 years old ako, nag-network ako ng 16 to 18 hours per day. 16 to 18 hours. Kami ni Ap Joseph. 16 to 18 hours kami per day. 16 to 18 hours per day. Hindi 2 hours, hindi 4 hours, hindi 6 hours, hindi 8 hours, hindi 10 hours. Kaya naman, 9 years po, nakapagpatayo ako ng bahay. 9 years. 9 years. 29 years old ako, may sarili na akong bahay. 9 years lang. Kasi nga, 16 to 18 hours ang hinahataw ko yung network. So, nasa inyo yan. Kung ilang oras nyo hahatawin ng network. Nasa inyo yan. Buhay nyo naman yan eh. Hindi naman, pa nagka-kotse ka, hindi naman applied mong gagamit eh. Pa nagka-mansion ka dito, hindi naman applied mong titira eh. Magka-kotse ka dito, magkabahay ka, magka-mansion ka, titira naman ikaw eh. Ikaw naman ang makikinabang eh. Tama? Kaya okay lang mahirapan, kasi ikaw naman makikinabang eh. Mag-gym ka, mahirapan ka, okay lang, kasi katawan mo naman ang gaganda eh. Huwag ka mag-gym kung ang gumaganda ng katawan yung kaibigan mo. Nag-gym ka, tapos ang gumaganda ng katawan yung kaibigan mo. Itigil mo na yan. Kung nag-gym ka, gumaganda ng katawan yung ikaw, tuloy-tuloy mo. Kasi ikaw nahihirapan, pero ikaw naman magbe-benefit pagdating ng oras. Di ba? Mag-sakripisyo ka, 3 years, 5 years. Ikaw naman magbe-benefit eh. Kaya tuloy-tuloy mo yan. Yun po, SP. Thank you so much, Sir Jackie Concepcion. So, guys, no,
Napaka-importante na iwasan na natin na mag-excuse, no? Kung may mga pinapagawa sa atin ng ating mga mentor or mga uplines dahil sabi nga ni Mentor no, ni Mentor Jackie, kung gusto mong mag-hub, wag no, wag mo yung excuse mo yung pera kasi madami talaga akong no nakakausap Mentor Jackie na gustong mag-hub pero wala daw pera. So, kaya nga po tayo mag-hub, kaya ini-insist tayo, pinupush tayo ng ating mga mentor na mag-hub guys kasi nandoon yung training ground. Doon tayo gagaling, doon tayo no makakakuha ng madaming idea para no mas mabilis tayo magkaresulta dito sa ginagawa nating negosyo. So next po tayo, Sir Jackie, gaano po ka-importansya, sir, na mag-focus lang sa iisang MLM business? Napakasimple lang. Isipin mo na lang na ang networking, asawa mo. Yun lang. Asawa mo or partner mo. Ang hirap pag dalawang asawa mo, di ba? Para sa mga lalaki dito, ang hirap nang i-handle lang isang babae, magdadalawa ka pa. Di ba? So, think of yung network marketing as parang asawa mo na ibubuhos mo ang lahat sa kanya. Ibubuhos mo lahat sa kanya. Hindi ka kasi magsasucess kapag may bit-bit kang dalawa, tatlong network. Salesman pwede. No. Actually, ang namamangka sa maraming ilog na networking, salesman 'yun. Ang tingin ko doon salesman eh. Dalawang klase kasi yan eh. Either tatlo pala. Ordinary distributor, salesman, leader. Ordinary distributor, salesman, leader, no? Mabuti na lang isa lang asawa ko mentor. Kasi ang hirap naman talaga, di ba? Parang dalawang asawa mo, dalawa. Totoo naman talaga eh, kung isang babae pa nga lang, sumasakit na yung ulo mo, kukuha ka pa ng mga dalawang babae pa, di ba? Tatlong babae na. Tapos sabay-sabay na nare-regla. O di ang sakit-sakit ng ulo mo noon. So, what do you call this? Asa na sinasabi ko kanina? Ano pinag-uusapan natin? Ba't ako napunta na sa regla? Ano yan? Yes. Yun, isang MLM. Kasi ang namamangka sa maraming ilog, salesman yun. Ibig sabihin, para sa kanya, ang downline, pineperahan niya lang. Pera-pera lang. Magdadala ako ng ginto, magdadala ako ng sapatos, magdadala ako ng t-shirt, magdadala ako ng lupa. Natatawa pati ako, may kilala ko hanggang ngayon, sabi ko, sumali na sa Ascendra, nag-iba na naman ang kumpanya, ginto na naman nila. Sabi kong, ang lalaking to, wala nang napupuntahan eh. Like, parang ako, no nag-networking ako, pangatlo ko pa lang ang, ay, tama ba? Oo, pangatlo ko ang Ascendra, last na. Yung una, yung iGen, 8 months ata doon, 9 months. Yung pangalawa, yung Nilobal, 19 years ako doon. Tapos ito na yung last, tatlo lang. Ano yan eh, focus yan eh. Finish one course until success. Finish one course until success. Ang mga nagdadalawa, tatlong kumpanya, hindi long-term ang tingin niya sa networking. Ang tingin niya lang dito, pera sa tao. Ako kasi, ang tingin ko sa nire-recruit ko, hindi pera. Ang tingin ko sa nire-recruit ko, babaguhin ko ang buhay nito. Tutulungan ko tong umasenso. Tutulungan ko tong umangat. Putangin ako ang dala mong networking, 2, 3, 4. Paano mo naman tutulungan umangat yung mga tao mo pag nakikita nila na dami mong dala? Ayaw mo ng supplement o dito ka sapatos. Ayaw mo ng sapatos o dito ka ginto. Ayaw mo ng ginto o dito ka kape. Gulo mo eh. Kaya yung mga downline mo maguguluhan din. Kaya yung mga taong maraming dalang networking, mga salesman to, hindi yan leader. Ibig sabihin, ang tingin niya sa tao, piniperahan niya lang. Pera-pera lang, pera-pera lang. Ang mga leader, focus lang sa isa. Kasi nagre-recruit siya, hindi niya piniperahan yung tao. Pag nagre-recruit siya, ang taong nire-recruit niya, ang nasa isip niya dito, may goal ako para dito. Ito yung gusto kong gawin na next na magiging millionaire. Kaya doon sa past company, ang dami natin na nakreate na milyonaryo. Ang dami. Ang dami kong tinutukan doon, tinuruan, ginaid, minentoran. Ang dami kong nagawang millionaires club sa past company. Dami ko. Hindi ako nagre-recruit dahil sa pera. It's not about the money. Ang tingin ko, legacy ko ang networking. Legacy ko ang nire-recruit ko. Kaya nga napaka-stricto ko. Stricto ako.
mapagmahal ako sa downline, lalo yung mga desidido, tough love ako, kasi hindi kita ginagamit eh. Ang mga maraming networking, mga manggagamit yan. Mga manggagamit yan. Ako hindi ako manggagamit eh. Ako pa ang ginagamit. Hindi ako manggagamit. No? Hindi ako manggagamit. Alam mo naman kasi ang tao pag manggagamit eh. Andyan lang pag may pay-in. Andyan lang mga ngamusta lang pag may pay-in. Pero pagdating sa planning, execution, well. So, kaya wag kayo ang Ascendra lang. Ascendra lang. Ang hindi kayo yaman dito na na wala kang focus. Kasi yung downline mo gagayahin ka. Gagayahin ka. Si upline bakit dalawa, tatlo ang dala? O di yun din nagagawin niya. Tapos pag nahuli ka pa, hindi ba ka ma-terminate ka pa? O di yari ka ngayon. 'Di ba? Sayang, 'di ba? Yan si mentor gamit na gamit. Kaya ganun siya. Ako ever since nung 20 years old ako, ang tingin ko sa networking, life-changing business. This is a life-changing business. Kaya kapag nag-i-invite ako, hanggat desidido siya, gagawin kong party ko. Hindi kita susukuan hanggat ginagawa mo ang party mo. Pero kapag sinukuan mo ako, hindi ko nakasalanan yun. Pero hanggat andyan ka, nagpapakita ka, you are showing up, ginagawa mong part mo, andyan ako lagi para sa tao. Same lang kami ng mentality ni Ap Joseph. Same lang. Tagal namin nagsama eh. Kaya halos yung likaw ng bituka namin ni Upline, kilala namin ang isa't isa. We know the ups and downs and everything. Kaya yun po. Sana nasagot ko yung tanong. So, thank you so much, Sir Jackie. And pasadahan ko lang yung may nag-send ng question. I think bagong leader, member to na galing sa subscription business app. So, bakit po kailangan mentor na may maintenance si Ascendra? Paano na po yung mga nahihirapan o struggling sa network? Paano po kung hindi kami maka-invite? Saan naman po namin kukunin yung pang-maintenance namin? And ano po ang disadvantage pag hindi ka po nakapag-maintenance? Actually, kahit hindi ka sa Ascendra, lahat naman ng networking may maintenance eh. Mm. Maliit na nga itong sa Ascendra. Kasi Mm. yung pinanggalingan natin na company, ang maintenance ko doon, ang complete, magkano ba yung complete? 1,250 ata. Sabi mo ng 1,3. 2,6 ang maintenance ko doon. Almost 3 2,6. Single pa yun. Kasi ang triple maintenance, 2,6 times 3. So 2,6 times 3, triple maintenance, nasa mga 8, 9,000. Tapos, 7 heads pa. Diba? So, ibig sabihin, anong tawag dito? Mas malaki. Kaya pagdating dito, wala naman na issue sa akin na maintenance. So, tuwa nga ako eh. Nung nakita ko, 1,399. Ayan, liit. Liit. Kasi, galing ako sa isang networking company na ang maintenance is 2,000 plus. Yeah, 2,000 plus. Ngayon, kahit saan ka naman na networking pumunta, may subscription. Ngayon, second, eto, sasagutin ko na. Kung hindi ka sanay, what do you call this? Ang Facebook po, libre. Pero para kumita ka sa Facebook, kailangan mong bumili ng blue check. At yung blue check pong yun, subscription din yun. 499 po per month ang blue check. At kung ikaw hindi ka subscriber ng Facebook, hindi ka pwedeng kumita. At kahit nabaguhan kang vlogger, the only way para kumita ka, nabaguhan kang vlogger, bibili ka ng blue check para mag-payout sa'yo ang Facebook, si Meta. So, ibig sabihin, hindi ka naman sure sa kikitain mo, pero mamumuhunan ka din. Nakanya? So, mamumuhunan ka monthly. At hindi ka rin sigurado sa kikitain mo. Another thing, meron tayong AI. Hindi lang siya na-launch, in-explain na to ni Ap Joseph. Tawag dito, yung dahil sa, ano yung explanation niya? Yung ini-scrutinize yung mga video, yung mga kasama na videos doon sa application. Pero ready na daw yun for upload na. So, ibig sabihin, yung subscription natin, may kasama tayong application na may mga videos doon, may monitoring, parang app. Ang app po, may bayad. Kapag ikaw nag-subscribe ka ng app sa cellphone, may bayad din yon. May mga libre, pero may ibang may mga bayad. So, kasama na yon.
Ang sabi nga ni Upline, hindi pa kasi nai-experience ng iba, pero kapag tumagal na nagrarun na yung app na yun, sobrang ma-appreciate mo yung subscription natin. Parang Netflix lang, para ano ba yung mga subscription? Netflix, internet, so on and so forth. And last but not the least, no, yung subscription natin, isipin mo na lang, nagbenta ka ng product. Magkano ba yung sa Barley? Ah, ano yan? Magkano yung hindi yung what associate and builder? 899 ba 'yon? 899 na. Yun, 899 associate and builder. Di ba pag bumili ka ng 899 may barley, no? Namuhunan ka 900 barley. Namuhunan ka. Since namuhunan ka, may barley ka, tama? Magkano mabebenta yun? 900. 150. 150. 150. 150. Eh di ba bawi mo lang naman yung pera mo, tumubo ka pa nga eh. Namunang ka na 899, 900, no? Para ka lang bumili. Namuna ka, may 900 ka, bumili ka, pero may barley, tama? At yung barley yun, pag nabenta mo o nagamit mo, eh di ba nabawi mo pa rin yung pera mo? Tama Yes. ba? Nagets ba? Nagets ba? In short, para ka lang naman tinuruan magbenta. Mm. Para ka lang tinuruan magbenta. Bumili ka na, ulitin ko ha, sabi lang iba, wala kasi akong punan, bla bla bla. Ihiram mo. Ihiram mo yung 900. Oh. Ihiram mo. Kung hiniram mo, may produkto ka. Ibenta mo, 150. Nabayaran mo na yung 900, meron ka pang 250 or 350. 250, tama. 250. May 250 ka pa. Ang tawag doon, business. Business. Meron kasi mga tao na parang nasa isip niya, nasanay kasi siya na gagawin niya to, magdinegosyo siya, pero wala na siyang gagawin na iba. Kung hindi, ito na lang. Sitting pretty na lang, mag-aantay na lang ng income, malabo po yun. Lahat po ng negosyo may OPEX. Lahat ng negosyo may OPEX. Ibig sabihin na lahat ng negosyo may OPEX, ang swerte mo na nga lang dito sa Ascendra kasi free na yung 2 months. Tapos after that, hindi ka naman nagbabayad. Sa totoo lang, di ba, nag-Ascendra ka, hindi ka naman nagbabayad ng renta ng office. Oh. Tama? Hindi ka naman nagbabayad ng kuryente. Bakit? Ikaw ba yung nagpapasahod sa mga empleyado? Bakit? Ikaw ba yung ng accounting? Ikaw ba yung sa warehouse? Ikaw ba yung kumakontak na pag hindi ito dumating? Ikaw ba yung nai-stress? Di ba hindi? Ang gagawin mo lang, hahataw ka lang eh. Attend ka lang sa office, magdadala ka ng tao, hahataw ka. Tapos mag-aambag ka lang ngayon sa kumpanya. Ang ambag mo, yung subscription. Para kahit paano may ambag ka. Para kahit paano may continuity ng product, yung kumpanya. Kasi, itindi mo to ganito yan. Paano magsusurvive ang kumpanya kung hindi siya kumikita sa product? Yun na lang. Tanayin kita. Paano magsusurvive ang kumpanya kung hindi siya kumikita ng product? Oh. Tama? Hindi naman siya pwedeng mag-survive dahil sa recruit. So, paano siya magsusurvive? At least man lang, sa isang buwan, bumili ka ng product. Tama? Hindi mo nga lang siya nabili sa barley price sa 600. Nabili mo siya 899. Parang nagpaluwal ka ng 300. Parang ganun. Nagpaluwal ka ng 300. Yun na yung sa subscription natin. Yun na yung app na wala pa nga so now pero okay na. Kasi imagine mo, lahat tayo, ganito lang. Isipin mo to lahat tayo, walang recruit sa isang buwan. Di ba ang office nagbabayad ng kuryente? Di ba ang office nagbabayad ng tubig? Di ba nagpapasahod yan? Putang ina, saan nila kukunin yung pera pang bayad sa mga empleyado? Make sense? So common sense yun. Kaya tayo nag-subscribe kasi tulong na lang yun natin yun sa company. Isang beses lang naman sa isang buwan. Yun lang ang mindset doon. Sana naintindihan niyo yung sinasabi ko. Imagine mo kung hindi tayo nagre-recruit, lahat tayo tenga, lahat tayo walang ginagawa. Oh. Kahit wala tayong ginagawa, ang opisina, ang aircon, gumagamit hindi. Gumagamit. Tama? Magbabayad yan. O, magja-January na naman. Magbabayad ang company ng taxes, mayor's permit, health permit, Bureau of Fire. Dahil babayaran yan sa January. Hindi naman tayo magbabayad nun. Tama. Ano ba naman ang ambag natin? Isang barley sa buwan. O isang barley fusion. Yun lang. Kung gusto mong tumagal ang kumpanya,
Kasi kung ang pag-iisip mo, pang dukampas lupa ka na parang nilalamangan ka lagi sa subscription, malabo ka yumaman. Sige, ikaw, magnegosyo ka. Puros palabas ang pera mo. Wala man lang na tumatangkilik ng produkto kahit isa, di ba lugi ka? True. Kaya yun ang pinaka-explanation doon. Wala nang iba yan. Kung hindi mo kayang tanggapin na magbibili ka ng product buwan-buwan, kalimutan mo na yumaman. Kalimutan mo na yumaman. Diyos ko, bibili ka na nga lang, yun na nga lang ang ano mo, wala ka nang renta, wala ka nang ano, o wala kang kahit na ano. Niresibo ka, wala ka eh. Wala ka. Tapos, yun na lang, magrereklamo ka pa. Kaya ang dami dukampas sa lupa eh. Puros reklamo eh. Nakapokus sa reklamo eh. Hindi nakafokus sa anong kikitain ko dito. Kaya yun, yung coach, sana na paintindi ko. Thank you so much, Sir Jackie, dahil no, alam naman natin na galing kami sa ibang company kasi, sir. So, medyo naging kwan lang sa kanila yung about sa maintenance na Eh ako dumating. tuwan-tuwa ako. Lumiit. Oh, Grabe, lumiit. Dati triple maintain, mga 6,000, di ba? yes. So, Oh. ito guys, isang beses lang na bumili tayo and syempre, ibenta na din natin kung hindi natin gustong no, lalaklakin, ibenta natin sa ibang mga no, kakilala natin. At least kung once na i-try nila, is magiging customer mo pa yung tao. So, yun yung, well, kasi Sir Jackie, madami talagang nawala sa community ko dahil sa maintenance, dahil nga sa pinanggalingan talaga namin na company is subscription din. So, ayun, sana, and I do hope na naliwanagan yung mga nandito guys na kailangan talaga sa isang business kasi nasa sales po tayo. So, kailangan bumili kahit isang beses lang. Sabi nga ni Sir Jackie na bumili tayo ng isang barley fusion sa company. Ano ba naman yung maiambag natin, no? Para at least tuloy-tuloy yung business po natin. So, thank you so much, Sir Jackie. And any share of O kasi thoughts kapag walang sumasali, paano magsusurvive, di ba? through Di ba? Pag wala ba, walang sumali sa isang buwan, paano magsusurvive? throughout? Oh. So, syempre, tayo, kung gusto natin kumita, parte tayo. Kumbaga, sa oras ng sarap ng Ascendra, kasama tayo. Dapat sa oras ng kahirapan, kasama rin tayo. Oh, magkasama tayo, hindi yung pagsarap lang, saka lang kasama. Pag sa hirap na, ayaw nang sumama. So, thank you so much, Sir Jackie. And So, any last three question tayo siguro, coach. sige Di po. parang, nakaisang oras na ba tayo? Yes po, up. Baka patapos na. Baka daw patapos na. Ah, ah, offline. So, any share of thoughts up bago tayo mag-end tonight? Ano po? Any share of thoughts up bago tayo mag-end? Wala na ibang question. Last na. Yes po. Okay. Oh, sabi daw. Kasi na oras na ba tayo? More than By 1 hour na up. Yes, Okay, okay. Any share of thoughts. Tandaan nyo, bago kayo yumaman, bago dumami yung pera nyo po, dapat maging tamang tao muna kayo. Hindi naman kayo yayaman dito, kahit saan. Hindi ka naman yayaman kung mali ang isip mo eh. Mali ang mindset mo eh. Parang gano'n, yung subscription. Pag mali ang take mo doon, mawala ka talaga. Kasi doon pa lang, ambagan pa lang, umaaray ka na eh. May mga tao kasi hindi sila nakaalis sa poverty mindset. Poverty mindset yung ano eh. Ang mga poverty mindset kasi mahilig sa libre, mahilig na binibaby. Hindi kaya yaman pag mahilig kang magpalibre. Mahilig kang magpa-baby. Poverty mindset yun eh. Ganun ang mga squatter, di ba? Gusto libre, gusto hanggat makakalamang, hanggat tapos ang mga rason pa niyan, ikaw naman niya yung meron, di ba? Ikaw naman niya nakakaluwag-luwag. Ganun na ganun ang mga content ko eh, di ba? Yun ang counter content ko sa relationship eh. Yung family relationship. Tulungan mo naman yung kapatid mo. 'Di ba? Total ikaw naman nakakaluwag-luwag. Tulungan mo naman yung kapatid mo. Mas i-bless ka ni God kapag tinulungan mo yung kadugo mo, kapamilya mo, 'di ba? Puta yung tinutulungan mo, walang trabaho, 4 na ang anak, batugan pala. 'Di ba? So, you have to become the right person first, 'di ba? You have to become the right person first. The right leader first for you to become successful. Huwag yung habulin ng pera. Na, huwag yung habulin ng pera. Ang habulin mo, maging tamang tao ka. Maging tamang leader ka. Kasi pag naging tamang leader ka, ikaw ang habulin ng pera at ng resulta. Maraming tao, they keep on chasing success.
And they end up napagod, kaka-chase sa success. Pagod sila, na burnout sila. Parang yung iba, they keep on chasing the wrong person, the wrong woman, the wrong men, because they keep on chasing. Sabi nga build mo yung garden mo and you will attract butterflies, di ba? So, para ikaw, build mo sarili mo. Build mo. Huwag mo para habulin ng success. Pagod ka. Check mo lagi sarili mo. Tamang tao ba ako? Ano bang mali sa akin? Ano dapat kong ayusin? Ganun. Marami kasi ba, nakikita niya mali ng iba. Pero di niya nakikita yung pagkakamali niya. Di niya nakikita yung mali niya sa sarili niya. Many people, they don't become rich. Parang, di ba, nanalo sa loto, 10 million. After 3 years, 5 years, do kampas lupa na naman. Tama? Nanalo sa wedding, 200,000, 300,000. After 6 months, 1 year, wala na naman na pera. Boksingero, malaki kumita dati. Nung nalaos, tukampas lupa na. Si ano? Si Unga Ayala, di ba? Sikat yung kay Chitae dati. Ngayon, tinan mo si Unga Ayala, di ba? Ang daming artista sikat noon, mapera nung namatay. Walang pera. It's because many people, they keep on looking at fault of other people. Pagkukulang lagi ng iba. Hindi nila nakita, tinanong nila ang sarili nila, ano ba yung pagkukulang ko? No. Sa relasyon, ganun yan eh. Lagi nila nakikita, pagkukulang ng partner nila. Hindi nila nakikita yung pagkukulang nila. Hindi nila na-check din kung ano yung mali sa kanila. Lagi yung nakikita niya, galit siya sa upline niya, galit siya sa downline niya, galit siya sa crossline. Hindi niya nakita, siya pala mismo ang daming red flags. Siya pala mismo ang daming mali. So, for things to change, you must change. For things to be better, you must be better. Be better, people. Alam ko lahat tayo anak ng Diyos. We are made in accordance to His image and likeness. If God is powerful, you are powerful. So unleash your fullest potential. Stop blaming other people and start checking on yourself. Ano ba ang mga dapat ko pang ayusin sa sarili ko so that I will become the best version of myself bago matapos ang 2025? So that bago matapos ang 2025, sabog-sabog ang network ko at ang mga leaders ko para pagpasok ng 2026. Talagang jingle bells and Happy New Year ang mangyayari sa buong grupo ko at sa akin. Change does not start with the government. Change does not start sa upline. Change will not start sa downline. Change will not start sa crossline, sa kapitbahay, sa partner. No. Change should start sa'yo. Kasi sila, hindi mo control. Pero ang sarili mo, ang response mo, ang pag-iisip mo, ang actions mo, ay control mo. So yun lang. With that, ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Kung may tinamaan man sa inyo, hindi po kayo yun. Yung katabi nyo yun. Tandaan natin, ang buhay ay weather-weather lang. De joke lang. Pero yun, kay Kim Atienza yun. Tandaan natin, ikaw ang may hawak ng susi ng success ng buhay mo. Binigyan ka ng Diyos ng dalawang kamay, dalawang paa, utak na nag-iisip, mata. Alam niyo bang napaka-perfect ng Diyos? Naniniwala kayo. Napaka-perfect ng Diyos. Napaka-perfect. Bago mo kainin ng panis, makikita ng mata mo. Tama? Pag lumusot, maamoy ng ilong mo. Pag lumusot, matitikman ang dila mo. Perfect. Perfect. Na-imagine mo kung ginawa ng Diyos na baliktad yung ilong natin? Kunyeta, malaking problema. Kapag umulan, dalawa ng papayungan mo. Papayungan mo yung ulo mo, papayungan mo pa yung ilong mo. Kasi baka malulod ka sa tubig, di ba? Pag ginawa ng Diyos, di ba? Napaka-perfect ng Diyos. Napaka-perfect. Di ba yun, balik na talaga ilong mo? Ang butas nandito. Yari tayo doon, di ba? Andito ang butas. Perfect. Na-imagine mo kung ginawa ng Diyos, ang ari ng lalaki nandito. Ang hirap nun, pare. Nandito yung ari ng lalaki, tapos yung dalawang itlog nasa may mata.
Pag nagkita kayo ng mga lalaki, kamusta ka? Ito, okay lang. Hahawiin lagi. So, napaka-perfect tayong ginawa ng Diyos. Perfect. Perfect. We are made perfect. Kaya, wag mong questionin ang sarili mo sa mga pagkukulang mo. Bagkus pagyamanin mo ang sarili mo kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos kasi love tayo ni God. Kaya huwag tayo magparahingi pa ng kung anong kulang kasi ang katotohanan, enough ka na kung sino ka ngayon. Pagyamanin mo na lang. Pagyamanin mo kung sino ka ngayon. Kaya yun lang po, always check ourselves. Stop maritizing other people. Maritizing. Marites. And start looking kung ano ang dapat mong i-improve sa sarili mo. Kasi walang ibang may dahilan yan ng success mo at ang failure mo. Hindi ibang tao, hindi yung kapitbahay mo. Kung hindi, bukod tangi, sarili mo lamang. So yun lang. Thank you very much. Back to you po, SP, Cheryl. Thank you so much. Thank you so much, Sir Jackie Concepcion, guys. No, bahain naman natin diyan sa comment section ng gratitude kay Mentor Jackie Concepcion. And thank you so much, Sir Jackie Concepcion. No, ang dami namin natutunan tonight and lumawak ulit ang aming mindset, ang aming idea para gawin yung business. And for everyone here, tandaan natin, no, information plus execution is equal to transformation. Walang mangyayari kung hindi natin i-apply lahat ng natutunan natin tonight kay Sir Jackie Concepcion. And once again, thank you so much, Coach Jackie, for your time and wisdom. And thank you for everyone for joining tonight's mentoring session. Stay consistent, stay committed, and keep showing up. Remember, leaders are built, not born. So good night everyone and see you again for our next session. God bless everyone. Sir Jackie, meron po kaming ibibigay na certificate. Ang buong Ultimate Dreamers, meron lamang pong naihanda na certificate po para sa inyo. Thank you so much, Coach Jermaine. And ayun, certificate of appreciation. This certificate is presented to Mentor Jackie Concepcion for his contribution and humble service as our special guest during mentoring sessions given this day, December 7, 2025, with Ultimate Dreamers Leaders. Yours truly, the founder of Ultimate Dreamers. Thank you so much, Sir Jackie Concepcion, and syempre sa kanyang misis, walang iba kundi si Ma'am Joliana. And bukas po, ang ating AI Forum, Ascenda International Forum,